Real life tangled moment ba ang gusto nyo? Yes, i-manifest nyo na yan for 2025. Ito na yung detailed itinerary and tips ko from our recent trip to Chiang Mai para sa Yipeng Lantern Festival. Binook namin yung ticket namin sa KKday app last March 2024. Standard lang yung kinuha naming ticket dahil gusto lang naman namin ma-experience yung event. And dahil maaga ako nakabook, medyo maharap kami, malapit kami sa VIP. And ang price ng ticket is 7,375. And may kasama na siyang tote bag, yung maliit na souvenir, and sangkatutak na food. So from Bangkok, malayo-layo yung Chiang Mai. Originally, magte-train sana kami, kaso 3 months in advance pala dapat mag-book, hindi 1 month in advance. So, by the time nag-check na kami ng ticket, ubos na yung train. So, nagmadali kami mag-book ng bus. Same lang naman yung travel time. Mas comfortable lang sana kung nag-train, pero sa bus, 10 hours ang journey. Pero kahit papano, sulit na rin naman yung bus kasi back and forth, 2,595 pesos lang yung pamasahe namin with water, snacks, and full meal. Pero please lang agahan yung pumunta ng terminal. Ang nabook kasi naming trip is 8:30 p.m. Medyo mahirap mag-book ng Bolt papunta sa terminal from our hotel. Tapos ganung oras din kasi traffic na sa Bangkok. Buti na lang medyo Filipino time yung alis ng bus kasi kung hindi kami umabot, hindi ko na alam yung gagawin ko. November 15 yung event, so mga 14 pa lang nagbiyahe na kami papuntang Chiang Mai. May binigay na itinerary and nasundan naman siya. So at the day of the event, November 15, around 3:30 p.m, pumunta na kami sa pick-up location. Hindi ko na na-videohan yung area kasi medyo magulo at nag-uunahan makasakay lahat. So, hindi sila maayos sa part na yun. For standard, ganito yung sinakyan namin, yung parang jeep nila. Tapos for VIP, bus. Tapos pag premium or elite, naka-van. So, ayun, medyo social sila. So, from city center ng Chiang Mai, 1 hour din kami nag-travel papunta sa area ng event. And by 5 o'clock, nakarating na kami. Pumila lang kami and then ipapresent yung QR. Tapos binigyan kami ng tig-isang ID. May kasamang dinner yung ticket namin, pero sa bungad pa lang kasi may mga free snacks. Kaya medyo dun kami natagalan kasi akala namin yun na yung dinner. Yung pala snacks lang. So by the time nahanap namin yung area kung saan pwede mag-dinner, close na yung ibang stall, konti na lang yung food, at ayun, medyo epic fail kami sa part na yun. Nabusog kami sa snacks, pero yung dinner, konti lang nakain. Tapos nag-CR muna kami bago kami umupo sa aming designated seat. By 7:30, nag-start na yung program and by past 8 o'clock, nag-start na mag-release ng lantern. Each person, 2 lantern yung ibibigay. And syempre, kailangan nyo rin magtulungan para malight yung lantern. Madami rin kasing nasunugan. So, sayang naman, di ba? 2 minutes lang din ang tagal ng fireworks, pero grabe, sobrang ganda pa rin. Napaka-magical. Ilang beses ako na teary-eyed kasi sobrang ganda talaga. Hindi ko ma-explain kung ano yung feeling na nandun ka na at basta sobrang saya lang. Makakalimutan mo lahat ng problema mo. Parang ganun. Pwede magdala ng tripod pero hindi ko na nagamit yung sa amin kasi nakalimutan ko actually. Mas mabilis lang din naman na ipatong na lang yung cellphone sa upuan. Ganun na lang ginawa namin. Tapos by 9:40, natapos na rin ang lahat. Dumiretso na agad kami sa parking lot para makasakay na agad. And medyo mas mabilis na rin yung biyahe, mga 40 minutes. Tapos yung drop-off namin sa may Maya Shopping Center, super thankful na lang kami kasi walking distance lang din yung Airbnb na nabook namin. Kaya by 11 o'clock nakauwi na kami at super pagod na kami. So, nag-order lang kami ng Grab food at nag-McDo kami. Isang tip na rin siguro is mag-book kayo ng Airbnb nyo or hotel sa may city center. So, for us, sa may malapit sa Maya Shopping Center. Pero since medyo mahirap mag-commute sa Chiang Mai, ang mode of transportation lang namin is Bolt. Mura lang din naman siya at divided by 3 naman. So, okay na yun. Less hassle pa for us.
And besides sa Lantern Festival, marami rin kami nagawa sa Chiang Mai. Nakapag-jungle coaster and cafe hopping din. So, a lot, maybe 2 to 3 days if in case pupunta kayo sa next event, which is November 5 and 6 for 2025. Ayun lang, sana nakatulong video na to, and if meron pa kayong question, just comment down and follow for more travel tips. Thank you, bye!